ay kung tawagin po ng karamihan ang handaan sa kasal ng tupa. O sa wikang English, the marriage supper of the Lamb. Now, bago ho natin himayin ang mga tekstong ito mga kapatid, kung natatandaan ho natin sa ating nakaraan na pag-aaral, may tatlong hallelujah na nabasa ho natin dito po mula sa talatang 1 hanggang 4. At sa bawat hallelujah na ating po pinag-aralan, nakita ho natin that may content, may nilalaman, may rason kung bakit sila nagsasabi hallelujah. At kung natatandaan din ho natin, ang ibig sabihin po na salitang hallelujah is praise Yahweh. Giving glory kay Yahweh. Pero ang tanong ho dito, natatapos lang po ba yung hallelujah sa tatlong sigaw na nabasa po natin nung last Friday? Well, kung tutuusin mga kapatid, ang hallelujah, at least 4 times binanggit yan po dito sa section na ito. Halimbawa, mula po sa talatang 1 hanggang 4, 3 beses po ginamit yung salitang hallelujah. Pero yung pang-apat na beses ay makikita ho natin dito sa talatang 5 at 6. Sabi ho dito, pagkatapos, which means after yung eksena na nakita po ni Juan, may narinig ako nagsalita mula sa trono. Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat na naglilingkod sa Kanya ng may takot, dakila man o hindi. Pagkatapos muling may narinig ako parang ingay na napakaraming tao, na parang lagaslas ng talon o dagundong na malakas na kulog. Ito ang sinasabi, purihin ang Panginoon. O sa wikang English, hallelujah. Na bago ho natin himayin yung pang-apat na hallelujah na binabanggit po dito, ayon po sa talatang 5, you don't want to miss this. May binabanggit ho dito yung mga salitang dakila man o hindi. Dakila man o hindi. Or sa wikang English, great and small. Great and small. Na bakit po kailangan natin alamin ho ito? Dahil sa section po na ating binabasa mga kapatid, puro positive po yan. Ang mga dakila at hindi ay papasok sa marriage supper of the Lamb. Pero sino po yung mga dakila at hindi na binabanggit po dito? Yung mga tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Sila'y dapat magbigay puri sa Panginoon dahil iniligtas po sila mula dun sa lungsod ng Babylonia kung saan ang nilalarawan po nito ay ang pag-uusig ng lahat ng kasamaan na nanggagaling po sa mundo. At dahil po diyan napasigaw po sila ng hallelujah, at sino ho ang sumisigaw po nito? Dakila man at hindi. Subalit, may mapapansin po tayo yung tinatawag po na contrast. Dahil the second time na binanggit po yung salitang dakila man o hindi is not in the positive, but in the negative. Ito, positive po yan. Pero the second time na binanggit po yung salitang dakila man o hindi, negative na. At saan ho natin makikita ho yun? Chapter 20, basahin po natin. Chapter 20, talatang 11 hanggang 12. Chapter 20, verses 11 and 12. Pagkatapos, nakita ko ang malaki at puting trono, at ang nakaupo roon. Ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. At nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Now let's pause here for a moment. When you see the contrast dito po in Revelation, chapter 20, verse 11 and 12, ano po mapapansin po nyo dito doon sa binasa natin kanina in Revelation chapter 19, verse 5? Well, if you look at the contrast between these two passages, they both have what we would say, throne. May throne na nabanggit, may throne din na nabanggit dyan. They both talk about the throne.
Pero bukod pa ho doon, they both mention yung mga salitang dakila man o hindi. Now, mapapaisip ka bakit ganito ang structure ng pagkakasulat ng banal na Espiritu sa pamagitan po ni Juan? Kagaya po mga kapatid na nabasa po natin in the several chapters or previous chapters, nung mga nakaraan po na Friday, we've come to see that may parallel po na ipinapakita ang banal na Espiritu between the city of Babylon, which represents kasamaan, kamunduhan, and we could even say sila po ay pag-aari ni Satanas, and yung banal na lungsod, the New Jerusalem. Yung babaeng bayaran na tinatawag po na Babylonia, maganda po ang kanyang suot, kaya lang, ang kanyang pag-uugali ay masama. Habang doon sa banal na lungsod, na kung tawagin po the Bride of Christ, the New Jerusalem, nakasuot din po siya ng magandang damit, puti-puti, pero ang nagsasaksi sa kanyang pag-uugali na wala siyang kasinungalingan, wala siyang kasamaan, ay ang banal na Espiritu. So you see a contrast between the two. Yung mga naglilingkod kay Satanas, sila po ay kasama dun sa dakila man o hindi, pero ang kanilang kahihinatnan, destruction. Pero may mga dakila at hindi na binabanggit po sa Revelation 19, pero on a positive note, mga naglingkod kay Kristo. Pero ang kanilang magiging destination is not the lake of fire, kundi the marriage supper of the Lamb. Now, do you know what's beautiful about this, mga kapatid? Bago ho natin himayin yung mga susunod po na teksto in Revelation 19, bakit nga po ba tinawag po siya marriage supper of the Lamb? Well, dati, ang aking paniniwala ho noon is that ang marriage supper of the Lamb ay isang literal na event na magaganap po in the future. Nang ibig sabihin, kapag na-rapture na po ang church, may iwan po dito yung mga tinatawag po na tribulation saints for 7 years. Pero habang sila po ay inuusig dito sa baba, yung mga unang na-rapture, sila po ay kakain kasama po ang Panginoon do sa tinatawag marriage supper of the Lamb. Pero maling-mali pala ho ang aking pagkakaintindi noon. Ang ibig sabihin pala ho ng marriage supper, lalo na sa lumang tipan, ay may kaugnayan po sa salvation at consummation. Halimbawa, let me just repeat that again. Kapag sinabi po marriage supper, lalo na kapag ito po ay ginagamit bilang analogy or metaphor sa lumang tipan, ang nilalarawan pala po ng marriage supper or minsan feast na kung tawagin, does not mean ito po ay isang literal nakasala, nakakain ho tayo. But what it means is salvation, restoration, and most importantly, consummation. Now, kapag sinabi po salvation, salvation from what? From the presence of sin. Kapag sinabi restoration, from what? Reversal of the curse. At kapag sinabi consummation, the union with Christ. The union with Christ. Now, in the Old Testament, makikita ho natin kung paano po gamitin yung metaphor and analogy ng kasalan. Basahin po natin dito in the book of Isaiah, chapter 25. Isaiah, chapter 25. Okay? Isaiah, chapter 25. At simulan po natin dito, mga kapatid, in verse 1 hanggang 8. Verses 1 to 8. Okay? Sabi po dito sa Isaiah 25 verses 1 to 8, Panginoon, kayo ang aking Diyos. Pupurihin kita at pararangalan dahil
kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Tinupad mo ang iyong mga plano noong unang panahon. Winasak mo ang mga lungsod na taga-ibang bansa, pati ang may mga pader. Winasak mo rin ang matitibay na bahagi ng kanilang lungsod at hindi na nila ito maitatayong muli. Kaya pararangalan ka na mga taong makapangyarihan at igagalang ka ng mga malulupit na mga bansa. Ikaw ang takbuhan ng mga dukha at ng mga nangangailangan sa panahon ng kahirapan. Ikaw ang kanlungan sa panahon ng bagyo at tag-init, sapagkat ang paglusob ng mga malulupit na tao'y parang bagyo na humahampas sa bader at parang init sa disyerto. Pero pinatahimik mo ang sigawan ng mga dayuhan. Pinatigil mo ang awitan ng malulupit na mga tao na parang init na nawala dahil natakpan ng ulap. Dito sa bundok ng Zion, ang Panginoong makapangyarihan ay maghahanda ng isang piging para sa lahat. Masasarap na pagkain at inumin ang kanyang inihanda. At sa bundok ding ito, papawiin niya ang kalungkutan ng mga tao sa lahat ng bansa. Aalisin din ng Panginoon ang kamatayan at papahirin niya ang mga luha ng lahat ng tao. Aalisin niya ang kahihiyan ng kanyang mga mamamayan sa buong mundo. Mangyayari nga ito dahil sinabi mismo ng Panginoon. So ang konteksto po ng Isaiah chapter 25 is that nangako po ang Diyos, may darating na panahon kung saan mawawala na po ang kasamaan, mawawala na po ang kamatayan, at magpa-prosper ang mamamayan po ng Diyos. Pero tingnan niyo po kung paano tawagin ng Diyos yung prosperity na ito. Verse 6, sa wikang English, "On this mountain, the Lord Almighty will prepare a feast of rich food for all peoples, a banquet of aged wine, the best of meats and the finest of wines." At ang connection po nito, mga kapatid, ay hinalintulad po sa supper that is being done in a wedding, na kung tawagin po wedding feast. Matter of fact, yung gaytong klaseng konsepto ay itinuro din ng ating Panginoon sa Matthew chapter 22. Kung ating po babasahin, dito po tayo sa Matthew chapter 22, talatang 1. Because the only way we can understand the marriage supper of the Lamb is to understand kung paano po naintindihan at we could say, tinanggap ng mga Hudyo sa panahon po ni Jesus. In Matthew 22 verse 1, muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang hari na naghanda ng salo-salo para sa kasal ng anak niyang lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inimbitahan sa kasalan. Pero ayaw nilang dumalo. Sinugo niya ang ipapang mga alipin upang sabihin sa mga inimbitahan, handa na ang lahat. Nakatay na ang aking mga baka at ang iba pang pinatabang hayop. Nakahanda na ang pagkain kaya pumunta na kayo rito. Pero hindi ito pinansin ng mga inimbitahan. Ang iba'y pumunta sa bukid nila at ang iba'y sa negosyo nila. Ang iba namay sinaguban ang mga alipin ng hari. Hiniya at pinatay. Kaya galit na galit ang hari sa ginawa ng mga ito. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na patayin ang mga pumatay sa kanyang mga alipin at sunugin ang lungsod ng mga ito. Pagkatapos sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, handa na ang salo-salo para sa kasal ng aking anak, pero hindi karapat-dapat ang mga inimbitahan. Pumunta na lang kayo sa mga mataong lansangan at imbitahan ninyo ang lahat ng iyong makita. Pumunta nga sa mga lansangan ng mga alipin at inimbitahan ang lahat ng nakikita nila, masama man o mabuti. Kaya napuno ng bisita ang pinagdarusahan ng handaan. Kaya nang pumasok ang hari upang tignan ang mga bisita,
nakita niya ang isang lalaking hindi nakasuot ng damit na para sa kasalan. Kaya tinanong niya ang lalaki, "Kaibigan, bakit pumasok ka rito nang hindi nakasuot ng damit na para sa kasalan?" Hindi nakasagot ang lalaki. Kaya sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, "Talian ninyo ang mga kamay at paa niya at itapon sa dilim, doon sa labas. Doon ay iiyak siya at ang kanyang ngipin," or weeping and gnashing of teeth. Pagkatapos sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag ng Diyos na mapabilang sa kanyang kaharian, ngunit kaukonti ang pinili. So why is that important? Because nakita po natin that ang concept po of marriage supper and feast, kapag ginamit po ito bilang metaphor sa lumang tipan, tumutukoy po ito sa salvation, restoration, consummation. Ang pagsasama ni Kristo sa kanyang bride, which is the church. Pero binanggit din po ng ating Panginoon kanina sa Mateo 22 na ang nilalarawan po ng talinghaga tungkol po doon sa kasalan at yung mga taong inimbita is this: Christ is inviting all to hear the gospel. Pero yung mga hindi tumanggap, hindi sila mapapabilang doon sa tinatawag marriage supper. Yung mga tumanggap, however, papasok po sila into the marriage supper. Pero hindi lang po yan, mga kapatid. May binabanggit din ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na tumanggap sa kanyang mga salita. Basahin po natin ang Mateo 26. Let us read Matthew chapter 26. At dito ho tayo in verse 29. Matthew 26, verse 29. Tignan niyo po ang nakalagay. Matthew 26, verse 29. Now, ito po ay nasa huling hapunan. Okay? Verse 29. "Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling iinom ng inuming mula sa ubas hanggang sa araw ng paghahari ng aking Ama. At sa araw na iyon, iinom ako ng bagong klase ng inumin kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama." So, kailan po gagawin ni Kristo yung tinatawag na marriage supper? Kailan po niya gagawin yung sinasabi po dito, drinking of the vine? It's another way of saying consummation. The marriage supper of the Lamb. Now, sa pag-aaral po ng eschatology, ang marriage supper of the Lamb ay kinikilala din po as the new heaven, new earth. Lagi niyo ho tatandaan that the marriage supper of the Lamb is at the new heaven and new earth. Usually, ang new heaven, new earth, usually, ang marriage supper of the Lamb ay iisa lamang po yan. When it comes dun po sa paksa ng consummation, ang pagsasama ng mga mananampalataya sa kanilang Panginoon. Yun ang ibig sabihin po ng consummation. Natupad na ang lahat ng mga propesiya, natupad na ang lahat ng mga ipinangako ng Diyos tungkol sa pagsasama ng mga mananampalataya sa kanilang Panginoon. So when you read the words marriage supper, wala po yung pinagkaiba sa new heaven, new earth. Kasi this will take place kapag wala na ang kasamaan. So hindi pa ho po pwede magkaroon ng tinatawag na marriage supper habang may kasamaan ho. Kaya nga tignan niyo po yung structure of Revelation. Kailangan hatulan muna po ng Diyos ang mga masasama in chapter 18 bago po makapasok yung tinatawag marriage supper of the Lamb. So ang tawag ho dito, mga kapatid, is consummation dahil hindi pa ho, or rather natapos na ang lahat ng paghato ng Diyos sa mga masasama. So when you think about this, how does this look like sa timeline ng Biblia? Well, let's look at it from a chronological order ho, no? Because mamaya, you're going to see that may ginamit po na salita ang ating Panginoon kung bakit nag-hallelujah ang mga ito. So kanina, in Revelation
19 verse 6, you have the fourth hallelujah. Di po ba? At bakit po nagkaroon ng pang-apat na hallelujah? Ano po ang rason? Well, balikan po natin ang Revelation 19 at makikita ho natin dito ang rason. Sabi ho, in verse 6, purihin ang Panginoon, hallelujah, sapagkat naghahari na ang Panginoon na ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ang unang rason kung bakit po nagkaroon ng hallelujah o pang-apat na hallelujah is because naghahari na ang Panginoon. Yan ang rason kung bakit po nag-hallelujah ang mga mananampalataya is because naghahari na ang Panginoon. Now, mapapaisip ka mga kapatid when we talk about yung paghahari po ng Diyos, may mga ilang paggamit po ng salitang ito And they have and carry some differences of meaning. May paghahari na tumutukoy po of God's complete sovereignty sa lahat ng kanyang mga nilalang. Nang ibig sabihin, naghahari ang Diyos sa konteksto po ng control. Kontrolado po niya ang lahat ng bagay. So dahil po dito, maituturing po natin yan bilang paghahari ng Diyos. Pero may paghahari na masasabi po natin nagsimula in the spiritual sense nung nagwagi si Kristo over Satan doon sa krus ng Kalbaryo. At saan ho natin makikita yon? Revelation chapter 12. Basahin po natin ang Revelation chapter 12. At basahin po natin dito in verse 10. Revelation 12 verse 10. So nung ibinaksak ng Diyos ang dragon, ang sabi po dito, pagkatapos narinig ko ang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Ipinapakita na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari at ang otoridad ni Kristo na kanyang pinili, sapagkat pinalayas na mula sa langit ang umaakusa sa ating mga kapatid sa harap ng Diyos araw at gabi. So in English, now have come the salvation and the power and the kingdom of our God. So yung ibig sabihin palahon ng paghahari po dito, it has levels. May paghahari po na tumutukoy sa Diyos with regard to sovereignty, over creation. And then, may tumutukoy po, o may tinutukoy po ang paghahari ng Diyos of His victory over the devil. Pero yung binabanggit po kanina, doon sa binasa natin in Revelation 19, hallelujah, dahil nagahari na ang Diyos, this means consummation. At kapag sinabi consummation, bahagi po dito is that hinatulan na ng Diyos ang kasamaan, wala na natitirang kasamaan, kaya ang natitira na lamang po dito ay walang iba kundi ang pagsasama ni Kristo sa kanyang bride who is the church. Now, sinabi ko ho sa inyo kanina, I'm going to draw a chronological analogy how this looks like. Ano po ba ang itsura ng paghahari po ng Diyos in the Bible when you put it on a whiteboard in time? Okay? First and foremost, mga kapatid, ang paghahari po ng Diyos begins at creation. Okay? It begins first at creation. And then may paghahari po ang Diyos
at the first coming of Christ. Nang ibig sabihin, dahil sa ginawa po ni Kristo dun sa krus, nagsimula na ang kaharian, ang paghahari ng Diyos sa konteksto ng spirituality. Dahil kapag may mga tao na bubuksan, may mga tao po na liligtas, nagsimula na ang paghahari ng Diyos. Okay? Pero yung hindi pa ho natutupad ay yung marriage supper of the Lamb, new heaven, new earth, kung saan ang paghahari ng Diyos is there completely dahil wala na ang kasamaan. So the next time matutupad yung saitang paghahari po ng Diyos sa kanyang kabuuan is new heaven and new earth. And we might ask, Pastor, saan natin mababasa sa Biblia that yung paghahari po ng Diyos o yung kanyang kaharian ay matutupad completely kapag wala na ang kasamaan, wala na ang kamatayan? Saan natin mababasa yon? Unang Korinto 15. Basahin po natin. Unang Korinto 15. Unang Korinto 15. At basahin po natin dito sa talatang 20, pababa. 1 Corinthians chapter 15 verses 20, pababa. Tignan niyo po ang nakalagay dito. Unang Korinto 15, 20, pababa. Ngunit ang totoo, muling nabuhay si Kristo bilang katibayan ng muling bubuhayin ang mga patay. Dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. At dahil din sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. Sapagkat kung paano tayo mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan, ganoon din naman dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. Ngunit may kanya-kanyang takdang panahon ang muling pagkabuhay. Unang nabuhay si Kristo, pagkatapos ang mga na kay Kristo naman ang bubuhayin pagbalik niya rito sa mundo. At pagkatapos nito, darating ang katapusan. Lulupigin niya ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan at ibibigay ang paghahari sa Diyos Ama. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa lubusan niyang malupig ang lahat ng kanyang mga kaaway. So ano ho ang nakalagay sa talatang 24? Ibibigay ang kaharian sa Ama. Pero the reason why hindi pa ho nangyayari yon, na kung tawagin po the new heaven, new earth, is because ang paghahari po ng Diyos, may mga levels ho yan. There's progress here, at least prophetically speaking. Naghahari po ang Diyos sa kanyang creation. Hawak niya ang lahat ng bagay. He can do whatever He wants. Pero nung buwaba po ang ating Panginoon, nagsimula na po yung tinatawag spiritual kingdom. That means nagwagi na ho siya from Satan, nagwagi po siya over Satan, and etc. Pero ang hindi pa natutupad mga kapatid ay yung tinatawag po na final consummation, new heaven, new earth. Ngayon, nasaan po tayo dito sa timeline na ito? We're right here. Nandito ho tayo. So that means, di pa ho natin alam kung kailan po babalik ang Panginoon, pero sabi po dito sa 1 Korinto 15, nilulupig po ni Kristo ang kanyang mga kaaway. Kaharian, pamahalaan, kapangyarihan, at ang huling kaaway na lulupigin is death. So kapag nawala na po yung death at the second coming of Christ, dito na papasok yung new heaven, new earth, dito na papasok yung tinatawag marriage supper of the Lamb. Kasi wala na matitira kundi yung mga mananampalataya na eh. Marirestore yung nawala po ni Adan in the Garden of Eden. So ngayon, balikan po natin ang Revelation 19. Let's go back to Revelation chapter 19. Now, sabi ho dito in verse 6, sapagkat naghahari na ang Panginoon
na ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Now, may nabanggit po ako sa inyo a few weeks ago, mga kapatid. I don't know kung natatandaan niyo pa ho ito, pero you guys remember the words recapitulation. Natatandaan niyo po ba yan? Kapag sinabi yung salitang recapitulation, ito po ay isang eksena na ipiniresinta po sa isang portrait, isang figure, form, symbolism, pero inulit na naman in another scene, pero in a different presentation. Ngayon, yung marriage supper of the Lamb, kung saan makikita po natin ang paghahari ng Diyos, ay isang eksena na inulit po mula from Revelation chapter 11. Tignan po natin ang Revelation 11 and let us see kung may kahawig po ito sa Revelation 19. Revelation chapter 11, mga kapatid, talatang 15 hanggang 18. Revelation chapter 11 verses 15 to 18. Tignan niyo po. Nang patunugin ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, may narinig akong malalakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, "Maghahari na ngayon sa buong mundo ang ating Panginoon at ang Kristo na kanyang pinili. At maghahari siya magpakailanman. At ang 24 na namumuno na nakaupo sa mga trono nila ay lumuhod at sumamba sa Diyos. Sinabi nila, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang Diyos noon at kayo rin ang Diyos ngayon. Nagpapasalamat kami sa inyo dahil ginamit nyo na ang inyong kapangyarihan at nagsimula na kayong maghari ngayon sa mundo. Galit na galit ang mga taong hindi kumikilala sa inyo dahil dumating na ang panahon upang parusahan nyo sila. Panahon na upang hatulan nyo ang mga patay at bigyan ng gantimpala ang iyong mga lingkod, mga propeta, mga pinabanal, at ang lahat ng may takot sa inyo, dakila man o hindi. So may kahawig. At panahon na rin upang lipulin ang mga namumugsa sa mundo. So balik po tayo dito. When you look at what was mentioned in Revelation chapter 11, this is how recapitulation looks like, mga kapatid. You have here Revelation chapter 11, verses 15 to 18. This is a recapitulation, mga kapatid, of Revelation chapter 19, verse 5 to 10. Pero there's also a recapitulation po dito in Revelation 20, verse 11 to 15. So sabi ho kanina, ang mga mananampalataya, dakila man o hindi, ay magpupuri sa Diyos dahil nagsimula na ang paghahari niya. Nakita natin yan dito. Inulit na naman dito. At inulit ulit dito. There's blessing and judgment in Revelation 11. We see the exact same thing in chapter 19. At naulit na naman in chapter 20. Nang ibig sabihin, sa pag-aaral po ng Revelation, may mga paulit-ulit po na simbolo na iprinesinta po sa ibang anyo, pero iisa lang po ang mensahe. So, ang mali ho dito is, kapag pinag-aralan nyo po ang Revelation, huwag nyo po gawin in chronological order. Kundi alamin mo kung ano po yung nais po ihatid nung simbolo po na yon, dahil may kahawig po ito sa mga ibang simbolo sa ibang kabanata ng Revelation. Yan yung recapitulation. So yung nabanggit po in Revelation 19, inulit lamang po ito from Revelation 11 at mauulit-ulit in Revelation chapter 20. Okay? Now, going back to chapter 19, dito na po tayo sa verse 7. Revelation 19 verse 7. Sabi ho, magalak tayo at magsaya at purihin natin siya sapagkat dumating na ang oras ng kasal ng tupa at nakahanda na ang kanyang nobya.
Pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang at puting-puti. Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. Now here's the question. Sino po ba yung nobya ni Kristo dito? Okay. Here's another question na naririnig po natin minsan sa mga Q&A. Pastor, ano po ba at sino po ba ang bagong Jerusalem? And sinabi ko ho noon, the church. May mga naniniwala that ang bagong Jerusalem po daw ay walang iba kundi isang literal na lungsod na bababa mula sa langit at papatong doon sa geographical Israel. But that is not correct. Now notice po kung anong ginagawa ng nobya ni Kristo. Sabi po dito, ang ginagawa po ng nobya ni Kristo is this. Pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang at puting-puti. And then verse 7, nakahanda na ang kanyang nobya. Na huwag niyo po kakalimutan itong salitang nakahanda at yung salitang nakasuot. Huwag niyo po kakalimutan yung dalawang salitang yan. Bakit po? Dahil yung katanungan, sino at ano po ba ang bagong Jerusalem, ay maipapaliwanag po in chapter 21. So basahin po natin ang kapitulo 21 ng Revelation. Revelation chapter 21 verse 1. At tignan po natin kung may parallel, may kahawig sa nabanggit po dito ng mga salita. Revelation 21 verses 1 to 2. Tignan niyo ho ang nakalagay. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. Verse 2. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, galing sa Diyos. Now look at this. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng ikakasal. And then it says, handang-handa na. At gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Now, do you see a similarity? Kanina, nakahanda na yung nobya chapter 19. Nakasuot po siya ng puting damit, which represents righteousness. And then, ang katanungan po kanina was, sino po ba ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem? Well, it's a reference to the church. Hindi po ito literal na Jerusalem, kundi hinalintulad po ang iglesia ng Panginoon Jesucristo sa Jerusalem. Dahil ano po ba ang nilalaraw ng Jerusalem sa lumang tipan? Where God is going to dwell. Kung saan mananahan ang Diyos. Dahil ilang beses po winasak ng Diyos ang Jerusalem, saan na po talaga mananahan ng Diyos? Di sa mga tao. Sa mga mananampalataya. Na kay gibain ang katawang ito, bubuhayin muli ng Diyos at makasama natin ang Panginoon. And how do we know mga tao ang tinutukoy dito bilang bagong Jerusalem? Well, inexplain po dito in verse 3. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siyang kasama nila. Sila'y magiging mga mamamayan niya at siya'y makapiling na nila. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. So, when you ask the question, who is the New Jerusalem? Siya yung nobya ni Kristo. At sino po yung nobya ni Kristo? The church. So, hindi po literal na may bababa po na aktwal na lungsod mula sa langit at papatong po doon sa Jerusalem dito sa mundo, kundi tayo po yung tinutukoy dito. Makasama natin ang Panginoon.
Kaya nga tatandaan po natin, the marriage supper of the Lamb, kaya po siya tinawag marriage, is because magsasama na ang dalawang party na dati hindi magkasundo, pero nagkasundo na dahil po sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Na dati ang suot po natin na damit ay marumi, puno ng kasalanan. Isaiah says that our good works are like filthy rags. Pero ngayon, puting damit na ang suot natin. At saan nanggaling yung puting damit na yon? Mula sa Diyos. At ang nilalarawan po ng puting damit po na yan is the righteousness of the saints. Now, I want to explain something dito. Sabi po ng Biblia, tayo po ay nakasuot na puting damit na ang nilalarawan po nito ay yung katwiran or righteousness ng mga pinabanal. And some might ask the question, taka lang, sabi ng Biblia, we are only made righteous by faith and not by works. Pero bakit nakalagay po dito, ang nilalarawan po ng mga puting damit na yan is the righteousness of the saints, yung kanilang mga gawa. Is because ang ibig sabihin po nito is this, kaya ho tayo itinuring matuwid is because of our faith in Christ. Ngayon, yung mga gawa na binabanggit po dito na righteousness is not saying that dahil po sa ating gawa naging matuwid po tayo, but rather, ang bunga ng mga itinuring matuwid is going to persevere in their works. Well, ano po ba yung perseverance na binabanggit po dito? Be faithful to the very end. Huwag mong sasambahin ang halimaw. Huwag kang magpapaktatak, but rather persevere. So yun ang binabanggit po dito, righteousness of the saints. Yung righteousness na yun ay hindi nagmula sa kanila, kundi yun ang bunga ng righteousness na binibigay ng Diyos sa kanila. So one day mga kapatid, kung tayo man po ay patayin dahil sa ating pananampalataya, o kunin na po tayo ng Panginoon because binawian na tayo ng buhay, or kinuha na po tayo ng Panginoon at the second coming, tayo rin ay haharap po sa Kanya na malinis. Hindi dahil po binalutan natin ang ating mga sarili with our righteousness, because we have none, kundi binalutan po tayo ng katwiran ni Kristo. Now, why is this important? Dahil kung natatandaan po natin, yung binasa ho kanina sa Mateo 22, sino yung hindi pinapasok doon sa kasalan? Yung mga walang tamang pananamit. Yung mga hindi nakasuot ng damit na pangkasalan. Nang ibig sabihin, wala sa kanila ang katwiran ni Kristo. Pero dito, nakasuot tayo. So now, when you go back mga kapatid in Revelation 19, it says here, in verse 8, pinagsuot siya ng damit na malinis. So that shows us, hindi nanggaling sa kanya yung damit na yon, binigay sa kanya. Pinagsuot sa kanya yung damit na malinis, makinang at puting-puti. Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. Now, this is not the first time binanggit po yung salitang puting damit na ibibigay sa mga mananampalataya. When was the first time binanggit po ito? Turn with me in chapter 3, verse 4. Chapter 3 of Revelation, verse 4. Chapter 3, verse 4. Tignan niyo po yung pangako ng Diyos sa simbahan ng Sardis. Revelation 3, verses 4 and 5. Tignan niyo ho. Ngunit may ilan sa inyo riyan, sa Sardis, na hindi nahawa sa masamang gawain ng iba. Lalakad silang kasama ko na nakasuot ng puting damit, dahil karapat dapat sila. Verse 5, ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ipapakilala ko sila sa aking Ama at sa kanyang mga anghel na sila ay mga tagasunod ko. So in other words, sino po yung mga papasok dun sa kasalan ng tupa?
Sino po yung nobya ni Kristo dito? Yung mga nagtagumpay. Yung mga nag-persevere. So kung tayo mga kapatid ay hindi susuko sa pamagitan po ng biyaya ng Diyos sa ating buhay bilang mga Kristiyano, kahit gaano kahirap, kahit napakarami tukso, pagsubok na dumating sa ating buhay, as long as you do not give up, which ang pangako po ng Diyos, hindi kanya iiwanan o pababayaan, bibihisan kanya ng puti balang araw. Nang ibig sabihin, makatayo ka sa kanyang presensya bilang malinis dahil binayaran na ni Kristo ang mga kasalanan mo. Pastor, may mga referensya po ba sa lumang tipan tungkol dito? Absolutely. Isaiah chapter 61. Isaiah chapter 61. At basahin po natin dito mga kapatid sa talatan 10 hanggang 12. Isaiah 61 verses 10 to 11 pala, I'm sorry. Isaiah 61 verses 10 to 11. Tignan po natin kung may kahawig dun sa mga nabanggit kanina. Verses 10 to 11. Nalulugod ako sa Panginoong kong Diyos, dahil para niya akong binihisan ng kaligtasan at tagumpay. Para akong lalaking ikakasal na may suot na katulad ng magandang damit ng pare o babae sa kasal na may mga alahas. Sapagkat kung papaanong tiyak na sa lupa tumutubo ang mga binhi, ang tagumpay at katwiran naman ay tiyak na manggagaling sa Panginoon Diyos at pupurihin siya ng mga bansa. Na ano po ang konteksto ng Isaiah 61? Nagagalak po ang propeta dahil ang kausap niya po dito ay yung mga inalipin about 200 years into the future. At sinabi niya, nangako ang Diyos, palalayain kayo balang araw. Pero hindi lang matatapos diyan. Yung mga umuusig sa inyo, wawasakin ng Diyos. At kapag winasak na ng Diyos ang mga umuusig sa inyo, pagpapalain ko kayong lahat. You will be prosperous. At dahil po sa katotohanan yan, ang sabi po ni Isaiah, natuwa po siya na parang isang lalaki na binigyan ng magandang damit sa kasalan, parang isang babae na ikakasal, na may suot na magandang damit at alahas. So we could say, Matthew 22, ginamit po sa Revelation 19, Isaiah 61, ginamit po sa Revelation 19, ang lahat ng ito ay naghahatid na magandang mensahe dahil naghirap kayo para kay Kristo. Papasok kayo in the marriage supper of the Lamb, kung saan wala na ang presensya ng kasalanan. Now, could you imagine that, mga kapatid? Wala na ang presensya ng kasalanan. Ano kaya pakiramdam nun? Wala na yung maling pag-iisip, wala na yung sakit karamdaman, wala na ang tukso, wala na bumubulong sa atin na gumawa ng kasamaan. Depression will go away, discouragement will go away, unbelief will go away. Mangyayari lang po yan kapag kasama na po natin ang Panginoon at the new heaven and new earth, at the marriage supper of the Lamb. So dahil po ito yung mga nakita ni Juan, tignan niyo po yung kanyang ginawa dito mga kapatid sa verse 9. Verse 9 and 10 of Revelation 19. Excuse me. Sabi ho dito, at sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang mga inimbitahan sa handaan sa kasal ng tupa. So mapalad. At sinabi pa niya, totoo ang mga sinasabing ito ng Diyos. Lumuhod ako sa paanan niya upang sumamba sa kanya. Naku, nagkamali si John. Pero sinabi niya sa akin, huwag mo akong sambahin sapagkat alipin din ako ng Diyos. Tulad mo at ng mga kapatid mong nagpapahayag ng katotohanang itinuro ni Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo. Now, there is much debate
tungkol po dito sa anghel na binabanggit po ng Revelation 19. Who is this angel? Yan ang tanong. Okay? Para sa iba, siya po ay isang fellow believer. Which then means he is human. Meron naman nagsasabi, siya po ay isang anghel, angel lang. Non-human. So now you want to ask, alin sa dalawa could be the possible identity nung anghel na ito? Well, let's start off with dun sa salitang fellow believer. May mga nagtuturo na yung anghel po na ito na niluhuran ni Juan ay isang tao. Isang glorified saint, so to speak. Look what verse 10 says. Sabi po nung anghel, huwag mo akong sambahin sapagkat alipin din ako ng Diyos. So kapag sinabi po yung salitang alipin in the book of Revelation, usually, ang tinutukoy po dito ay yung mga tinubos ni Kristo, and its reference is really human. Pero look at the next few words. Tulad mo at ng mga kapatid mong nagpapahayag ng katotohanang itinuro ni Jesus. So para po sa mga ibang Kristiyano, this angel is a fellow believer dahil siya po ay alipin at kagaya ng mga kapatid nila Juan. Grammatically, however, there is a difficulty in accepting that view. Kasi ang ginamit po dito na salita, here's the key word. Sabi ho dito in verse 10, tulad mo at na mga kapatid mong nagpapahayag ng katotohanan. Yung ginamit po dito na salita ay hindi yung kapatid natin, kapatid mo. So bakit di po niya sinabi yung salitang natin? Because it's greatly possible non-human siya. Now, kung siya po ay isang fellow believer, dapat ang sinabi po niya o yung ginamit niya salita, kagaya ng ating mga kapatid. Pero sinabi niya, kapatid mo. Hindi kapatid ko o kapatid natin. Moreover, mga kapatid, when you ask the question, bakit din siya tinawag alipin? Ang ibig sabihin po ng alipin is not just slave, but also servant in the sense of giving service. Hindi ba ang mga anghel mga lingkod ng Diyos? Nasa aklat ng Salmo yon. They are the ministers of Yahweh. They are ministers of a flaming sword. So in a sense, they are called alipin. Pero kung tinawag po sila alipin, that means binili sila ng Diyos. Well, not necessarily. Kapag sinabi po sila po ay alipin, pag-aari sila ng Diyos. Which means God created them. He owns them. Pero kapag ginamit yung salitang alipin sa mga tao, in the case of Christians, tinupos po ang kanilang mga kasalanan, and therefore, pag-aari sila ng Diyos. Now, because mas matimbang yung pananaw that mga angel or angel po ito, which angel? Kasi parang dumitaw na lang siya bigla-bigla eh. Which angel? Well, as far as we can see in the last few chapters, may anghel na binabanggit po dito in chapter 17. Verse 1. Or verse 7, I'm sorry. Revelation 17, verse 7. Sabi ho dito, sa Revelation 17, verse 7. Pero sinabi sa akin ng anghel, huwag kang mamangha, sasabihin ko sa iyo ang lihim na kahulugan ng babae at ng halimaw na sinasakyan niya, na may 7 ulo at 10 sungay. So, posible that yung anghel na niluhuran po ni Juan could be the same angel na nagbigay paliwanag po sa kanya kanina kung ano po ang nilalarawan o simbolong ng babaeng bayaran.
Or it could be this angel in chapter 18. Basahin po natin. Chapter 18 verse 1. Chapter 18 verse 1. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit, makapangyarihan ang anghel na ito at nagliwanag ang buong mundo dahil sa kanyang kaniningan. Sumigaw siya ng malakas, bumaksak na ang sikat na lungsod ng Babylonia. Posible din na ito yung anghel na nagpaliwanag po kay John. Or it could be verse 21. Baba po natin, may isa pang anghel. Verse 21. Pagkatapos, may isang makapangyarihang anghel na kumuha ng isang batong kasinlaki ng malaking gilingan at inihagis sa dagat. Sinabi niya katulad nito ang pagkawala ng sikat na lungsod ng Babylonia dahil hindi na siya makikitang muli. Now, it's very hard to identify kung alin sa mga anghel po nito ang nagpakita po kay John in Revelation 19 kung saan siya po ay nagkasala at sinamba po niya ang anghel na ito. But one thing is for certain, napakahirap po natanggapin that it is a fellow believer because the next time na nabanggit po muli yung anghel, nagkasala ulit si John. Let's go to Revelation 22. Revelation 22, verse 6. Tignan niyo po ang nakalagay. Revelation 22, verse 6 and following. At sinabi sa akin ng anghel, ang mga salitang ito ay totoo at maasahan. Ang Panginoon Diyos na nagpapahayag sa kanyang mga propeta ang siyang nagsugo ng anghel niya upang ipakita sa mga lingkod niya ang mga bagay na malapit na mangyari. Sinabi ni Jesus, malapit na akong dumating. Mapalad ang mga sumusunod sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita ng lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat ng ito, lumuhod ako upang sumamba sa anghel na nagpakita sa akin ng mga ito. Pero sinabi niya sa akin, huwag mo akong sambahin, sapagkat katulad mo, alipin din ako ng Diyos at ng mga katulad mong propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga nakasulat sa aklat na ito, ang Diyos ang sambahin mo. Now this is very similar, mga kapatid, do sa ginawa po ng mga tao kay Pedro in Acts 10. Di ba sila Cornelius and the Italian band, lumuhod po sila, pero ano sabi po ni Pedro? Stop. Worship God. And it's interesting because in Roman Catholicism, anong ginagawa ng mga tao sa mga papa? They bow down. Now, if they say, which they do, that Peter is the first pope of the Roman Catholic Church, at si Pedro mismo ang nagsasabi, don't worship me, don't bow before me, ang ginagawa ng iba? Very inconsistent. Pero kita ho natin dito, whoever this angel is, he understands who is worthy to be worshipped. Sabi niya, sambahin mo ang Diyos. Sa gayon, buod pa ho dun sa alipin po siya, buod pa ho na siya po ay isang lingkod ni Yahweh, tignan niyo po ang nakalagay dito in verse 10, dun sa last sentence. Sapagkat alipin din, or last few sentence, sapagkat alipin din ako ng Diyos tulad mo at ng mga kapatid mong nagpapahayag ng katotohanang itinuturo ni Jesus. So nangangaral din siya. Ang Diyos ang sambahin mo, sapagkat ang mga katotohanang itinuro ni Jesus ay siyang buod ng mga sinabi at isinulat ng mga propeta. Now, what does that mean? What does it mean when the angel says, the testimony of Jesus is
the spirit of prophecy. Anong ibig sabihin nun? Well, let's break that down. Ano po bang ibig sabihin ng testimony in the book of Revelation? Kapag sinabi testimony, hindi yung kagaya ng testimony po natin, na personal testimony na kung paano tayo binago ng Diyos, paano tayo pinatawad. Hindi ho ganun. Usually the meaning of the word testimony, kung saan po natin nakuha yung English word martyr, marturoo, which means to witness, it means yung patotoo ni Kristo tungkol sa mga bagay na ito. Ang patotoo ni Jesus. Ngayon, kung ito'y tumutukoy po sa patotoo ni Jesus, the next question is, anong ibig sabihin that yung patotoo ni Jesus is the spirit of prophecy? Well, grammarians debate this kung ito po ba ay pwede isalin ng ganito. Number one, the meaning of spirit of prophecy is that yung nature ng patotoo ni Kristo is prophetic. Or number two, kaya prophetic yung patotoo ni Kristo dahil ito'y nanggaling sa banal na Espiritu. It refers either to the nature of the witness is prophetic, or dahil prophetic po yung witness dahil ito'y nanggaling sa banal na Espiritu. In other words, ang patotoo po ni Kristo tungkol sa magandang balita, mga kapatid, is in one sense very much prophetical. Kasi minsan kapag sinasabi po natin sa itang, ay prophetic ito, what we think is, it's talking about the future. May mangyayari, etc. Which is true. Pero did you know, mga kapatid, ang magandang balita is also prophetic? Paano po siya naging prophetic? Kapag tinanggap po si Kristo, balang araw makakasama mo siya as innocent, righteous, on the day of judgment. Prophetic yun. But it's also prophetic kapag nireject mo. Kapag hindi mo tinanggap si Kristo, may araw ka rin. Nahahatulan ka ng Diyos sa kabilang buhay at wala ng kaligtasan. That's prophetic. So in short, we could say, yung patotoo ng ating Panginoon Hesukristo in light sa ating mga pinag-aralan is this. There is going to come one day isang marriage supper of the Lamb. At ang mga papasok ho sa kasalan ho na yan, that wedding, at yung mga magiging bahagi sa wedding po na yan, ay walang iba kundi ang nobya ni Kristo who is the church. Pero hindi sila makakabili ng kanilang sariling damit. Kailangan manggaling sa Diyos. Which means the righteousness of Christ can only be received through faith. So there's a reason why sinasabi po na ating Panginoon many times, huwag tayo mag-i-invest dito sa mundo. Because there's a marriage supper of the Lamb that's coming. There's a reason why sinasabi po na ating Panginoon, through John, do not love the world, neither the things in the world. Dahil sa marriage supper of the Lamb, napakaganda, mga kapatid, yung mangyayari doon. So notice what Revelation is showing us. In a sense, nagpakasal yung mga taong sumasamba sa halimaw dun sa babaeng bayaran na kung tawagin lungsod ng Babylonia. Pero very temporal lang ang kanilang samahan. Winasag din sila ng Diyos. And here you have the bride of Christ. Dadaan siya sa paghihirap, dadaan siya sa pagsubok. Pero may nakalaan na damit na puti para sa kanya. Because she'll be welcome one day into the great consummation, the marriage supper of the Lamb. Which means, enter ye into the joy of the Lord, my good and faithful servant. That's the new heaven, new earth. That's the marriage supper of the Lamb. So ngayon, dahil tayo po ay nasa timeline ng first coming ng ating Panginoon and waiting for the second coming, tayo po ay masasabi ho, parte dun sa binabanggit sa Matthew 22,
Dahil hindi tinatanggap ng mga ibang taong ebanghelyo, anong inuutos sa atin ng Panginoon? Mag-imbita pa tayo na mag-imbita ng mga tao palapit kay Kristo. In other words, continue to evangelize. Because you may never know, mga kapatid, kung sino ang dali ng Diyos sa inyo upang maibigay mo magandang balita. And one day, makakasama din natin sila at the marriage supper of the Lamb. Pastor, can my children be a part of that? Absolutely. Can your unbelieving spouse be a part of that? Absolutely. Can your unbelieving relatives be a part of that? Absolutely. Walang imposible sa Diyos. Huwag ka lang susuko sa paggawa ng kabutihan, sa pangangaral ng ebanghelyo sa kanila. So with that being said, mga kapatid, nawa po sa ating pag-aaral ng chapter 19 verses 5 to 10, na meron po tayo napulot po na aral mula po sa banal na kasulatan concerning this great event na magaganap in God's perfect timing and will. Do we have any questions po nitong gabi sa ating mga tinalakay o pinag-aralan? Do we have any questions? Brother June. Pastor, recap, Excuse me. itong sa Matthew yata yun yung 10 virgin ba yun? Recapitulation ba yan? Recapitulation ba yan? Ng 19? Yeah. I wouldn't doubt it. I wouldn't doubt it. Doon sa Matthew 25 yata ho yun eh. I wouldn't doubt it kasi it's about preparation eh. It's about being ready. So siyempre, yung second coming po ng Panginoon is going to lead the church into the marriage supper. But at the second coming, wawasakin din po niya yung mga hindi mananampalataya. So we could say that bilang rule of thumb, chapter 24 verses 29 hanggang chapter 25, yung malaking section po na yon ay tumutukoy po sa second coming ng ating Panginoon. So I would say it would also be involved. Okay? All right, very good. Anyone else may mga katanungan po nitong gabi sa marriage supper of the Lamb, sa mga pag-aralan po natin, related or unrelated? Yes pa. Not related to that one. Bakit napansin ko yung sa Matthew 17? Sa iba-ibang Bible, merong verse 21. Pero other Bible doesn't have verse 21. Yes. Opo. Bakit ganun? So yung Matthew 17:21 na tinutukoy po ninyo, this can only be done by prayer and fasting. Right? So yung verse po na yon, tama ho that wala po siya sa mga modern versions is because wala po yun sa sinaunang panahon ng mga manuskrito. So the ancient manuscripts, the earlier manuscripts do not have that. So King James will have that, Meron nga. but the modern translations do not. Kasi, if I'm not mistaken, may kinalaman po siya of casting out demons, if I'm not mistaken. So ngayon, ang dating is, some manuscripts put with prayer and fasting. So ngayon, ang ginagawa ng mga tao, nag-aayuno sila para maalis yung mga demonyo. But we do see in Scripture that there were cases where hindi naman nag-ayuno yung mga alagad, pero napalayas nila by the power of God. Paano naman yung masasabi doon sa Revelation? Ang magbawas at magdagdag ng aking salita. O di ba, mananagot sa harap ng Panginoon. Yeah. Paano yun? Yung mga naggawa ng mga translation. Yeah. Ngayon wala ng verse 21. Yeah. So, we have to remember that kapag sinabi ho ng Revelation 22, ang sino man magdagdag o magbawas ng mga nakasulat dito sa propesiyang ito, the first reference is Revelation. So, Revelation ho yun. Now, in the Old Testament, may nakalagay po sa Kawikaan 30, verses 5 and 6, that kapag nagdagdag ka sa salita po ng Diyos, sinungaling ka. Pero we also have to understand that titignan din po natin yung intensyon ng iskriba. Kasi napag-aralan po natin noon that ang gawain po ng mga iskriba minsan is to harmonize, to interpret, or we could even say that yung nagkakamali po sila doon sa tinatawag na gloss. Yes, sir. So in other words, di ba ang gawain po ng mga taga-kopya, mga iskribes, at habang kinokopya po nila, hindi nila namamalayan, ang kinokopya po nila ay isang comment dun sa gloss or margin na nailalagay dun sa manuscript nila. So it could be
a comment from the margin na nailagay po dun sa ano. It was not intentional. It may have not been intentional, but again, it's hard to say. I don't think it would apply to them kasi there's no essentials with relation to the gospel ang inaatake ho doon. It was perhaps a scribal mistake. Variant. Yun nga, paano, halimbawa, may mga unbeliever na nagtatanong, Yeah, bakit wala itong verse 21 pero other version ng Bible meron to? sure. O, yun lang naman ang ano. And we would answer that po, ma, that in the King James Version and anything earlier than that, ang ginamit po nila ng mga manuskrito is very late. Very late na po yung manuscripts. If just from recollection lang, from memory, I think they use about 6 to 8 manuscripts, and then the earliest was about 11th century. Pero yung mga ginagamit po ngayon ng mga manuskrito in our English versions is from 2nd to 5th century, the earliest. So back then, kung 6 to 8 manuscripts lang po ang nagagamit nila, and even the King James translator sa kanilang preface, sila mismo nagpatotoo, we haven't given you a perfect translation. Sabi niya, if possible, kailangan ma-edit ito, gawin. Just to paraphrase. Pero ngayon, we have about 25,000 plus manuscripts dating from 2nd to 5th century. So, we could say that the reason why wala po yun sa modern translations po natin, wala po yun sa mga sinuunang manuskrito. Yeah. Kasi ang nakalagay lang dun, 21, wala naman nakalagay. Yep. Sana hindi na lang nilagay. Yeah, and I think that that's why yung mga footnote, it's so important. Kasi maari nasanay yung mga ibang tagapagbasa po ng Biblia na sa isang salin who has that, and then magta-transition po sila sa panibagong English translation, and magtataka sila bakit wala yun. So the footnotes explain why. Another would be yung John chapter 8, verses 1 to 11. Yung babaeng nangalun niya. Wala din po yun sa mga sinuunang manuskrito in John. Minsan nasa aklat siya ng Lucas. Minsan nasa ibang parte ng John. Pero the reason why nilalagay pa rin po yun, even though it wasn't there in the earliest of manuscripts, is because maari ito po talaga ay nangyari. We just don't know kung saan siya ilalagay in the Gospels. But it doesn't mean that mananagot po sila sa Diyos according to Revelation 22. Another thing we would say is 1 John 5, 7, and 8. There are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 bear in heaven as one. Wala po yun sa mga sinuunang manuskrito eh. So ang ginawa po ng iskriba, kung saan yung manuskrito naman na ginamit ng mga King James translators is a faulty one, na ilagay nila doon. But notice, kahit na may dagdag po doon, it's not isang dagdag that is heretical. But it's again, it's a scribal mistake. It's a scribal mistake. Okay? Anyone else have any other questions? Brother June. Pastor, di ba magmula nung pumasok ang kasalanan, starting from Adam and Eve, di ba? Hanggang pagdating kay Mary, lahat makasalanan, di ba? May bahid na ng kasalanan, di ba? So, kung nanggaling ang Panginoon kay Mary, ano siyang hindi nabayaran ng kasalanan? Yeah. So sabi ho doon sa Lucas, even Matthew, that the child will be conceived from the Holy Spirit. So ginamit lamang po yung sinapupunan ni Maria. How that looks like, I'm not too sure. But one thing's for certain, protektado siya because it came from the Holy Spirit. Na-filter. Filter, protected, I would use the word preserved. Preserved from that, yeah. Okay? Brother Joel. Ito si John de Belaville. Excuse me. Hindi ba lumuhod siya? Hindi nagkasala siya. Absolutely. Ibig sabihin, hindi siya nakapasok sa kaharian ng Diyos dahil nagkasala eh. Not necessarily. Not necessarily. He asked forgiveness, right? I would assume he asked for forgiveness. I would assume. Kasi wala naman sinabi na Pero sinabi nga ho dun sa pinakahuli, come Lord Jesus eh. So the fact that sinasabi ng isang tao nagkasala, Lord, bumalik na ho kayo. After seeing kung anong gagawin ng Diyos sa mga hindi nagsisi, I'm sure nagsisi ho siya.
I'm sure. Yeah. Okay? Anyone Ibig else? sabihin, testimony, Pastor, ulit. Nagbibigay saksi. To give witness. To give witness. Kasi ang ginamit po doon is the word, from where we get the word martyr from. To give witness. Okay? Mama Tess, may tanong po ba kayo? Pastor, pag meron ba kayong hinihiling sa Diyos, kailangan ba mag-fasting? Pwede rin po. Ano ba yung, kasi sa ibang church, pagpasok na ng January, 1 week nagpa-fasting, ano ba yung bakit kailangan mag-fasting? Christian church po ba ang sinasabi po niyo? Bakit po kailangan mag-fasting? Ang tanong niyo po ba, bakit sila nagfa-fasting o ano po yung layunin ng fasting sa Biblia po? Yeah. Para sa kanila kasi parang meron silang, kasi nakaano na ako doon naka-join na ako. Parang may hinihiling. Kaya ang tanong ko bakit kailangan mag-fasting? Kasi ano ho yun biblical ho yun Biblical po ang fasting. Kaya lang, depende po kung ano yung hinihingi. Halimbawa po, magbibigay lang po ng quick overview. Sa Lumang Tipan, as early as we could see sa panahon po ni David, nag-ayuno po siya ng 7 araw para lang po maligtas ang kanyang anak kay Bathsheba, pero hindi binigay ng Diyos yun. And then nag-ayuno din po si Moises, 40 days, 40 nights. And then we also see, nag-ayuno din po si Daniel ng 21 days para lang po maunawaan po niya ang kahulugan ng pangitain na kanya nakita. And then pagdating po natin in the New Testament, nag-ayuno po na 40 days, 40 nights si Kristo. Why? Kasi after that, susubukin siya in the wilderness. And then nakita din po natin si Apostol Pablo, nag-ayuno din about 14 days in the book of Acts. And kung hindi po nagkakamali, nag-ayuno po siya is because they were in a shipwreck. Kung hindi po nagkakamali. So, we do see na ang pag-aayuno is really nagpapakumbaba ka sa harapan ng Diyos dahil meron kang hinihiling na ayon po sa kanyang kalooban. Pero hindi nangangahulugan na porket tayo po ay nag-aayuno, ibibigay ng Diyos ang ating mga hinihiling. Dahil ang basihan po kung bakit sinasagot ng Diyos ang ating mga kahilingan ay hindi dahil tayo po ay nag-ayuno o dahil tayo po ay may malakas at malaki na pananampalataya, kundi bahagi po yon sa kagustuhan ng Diyos. So ngayon, in the New Testament, ito po ang nagiging basihan kung paano po sinasagot ng Diyos ang ating kahilingan. Basahin po natin dito sa aklat ng 1 John chapter 5. 1 John chapter 5, talatang 14 hanggang 15. 1 John chapter 5, verses 14 to 15. Ito po ang nakalagay sa 1 John 5, verses 14 to 15. At may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. At kung alam nating nakikinig sa atin ang Diyos, alam nating tinatanggap na natin ang hinihiling natin sa Kanya. So very clear po yan mga kapatid, at very clear po yan that walang binabanggit po dito na patungkol po sa pag-aayuno, pero hindi rin po pinagbabawalan ng pag-aayuno kasi leading po yun ng Espiritu Santo ho . So kung ano po ang nililid sa atin ng banal na Espiritu at talaga yung hinihiling po natin ay angkop sa kanyang kalooban, hindi po masama na mag-ayuno. Kaya lang, kailangan talaga ibabad sa panalangin bakit tayo nag-aayuno. What's the point of that? So, ang isang halimbawa po in your own time, kapag binasa niyo po ang Isaiah 58, sabi ho doon, kung matter of fact, let's just read it. Nagbukas na ng Basahin na ho natin. Isaiah 58. So here's another reason why you need to fast. At least for the Jews, sa panahon po na ito. Isaiah 58, talatang 3. Tignan niyo ha.
Sinasabi pa nila sa akin, nag-ayuno kami pero hindi nyo man lang kami pinansin. Nagpepenitensya kami pero binaliwala ninyo. Ang totoo, habang nag-aayuno kayo, ang sarili ninyong kapakanan ang yung iniisip. Inaapi ninyo ang yung mga manggagawa. Nag-aayuno nga kayo pero nag-aaway-away naman kayo. Nagtatalo at nagsusuntukan pa. Huwag ninyong iisipin na ang ginagawa ninyong pag-aayuno ngayon ay makatulong para dinggin ko ang yung dalangin. Kapag nag-aayuno kayo, nagpepenitensya kayo, yumuyuko kayo na parang mga damong kugon. Tama po ba, kugon? Okay, thank you. Nagsusuot kayo ng damit na panluksa at humihiga sa abo. Iyan ba ang tinatawag ninyong ayuno? Akala ba ninyo'y nakakalugod iyon sa akin? Ang ayunong pagpapalugod sa akin ay ang ayunong may kasama matuwid na pag-uugali. Tigilan ninyo ang paggawa ng kasamaan, pairalin nyo na ang katarungan, palayain ninyo ang mga inaalipin, at ang inaape ay iyong tulungan. So may maling pag-aayuno na the reason why hindi sinasagot ng Diyos ang kanilang pag-aayuno dahil nagpapatuloy po sila sa kasamaan ho eh. Pero yung tamang pag-aayuno is nais mo talikuran ang maling pamumuhay. Yon. So bakit po yung mga ibang simbahan nag-aayuno ng January? I'm not too sure po, ma. I am not too sure. Kapatid, you had your hand raised? Sorry. Okay. So I'm not too sure bakit nag-aayuno ang iba, pero I won't judge their motive. Kung biblical naman, let them do so. Let them do so. Okay? Anyone else? Brother June. So, anong ibig sabihin ng Excuse me. mga tagasunod ng Panginoon yun na sinabi? Panginoon, bakit hindi namin mapalayas yung mga masasamang espiritu? Sabi ng Panginoon makukuha niya lang yan sa pag-aayuno. That's a variant. That's a variant. Oh. Yan yung binabanggit po ni Mama Hu kanina in Matthew 17:21, that mapapalayas mo lang mga ito through prayer, and then dinagdagan nila, and fasting. Yeah. So, we do see some cases that hindi naman nag-ayuno yung mga ibang apostol, at least from as far as we see, pero nakakapagpalayas po sila ng mga demonyo. It's because humihingi po sila ng tulong sa Diyos eh. So, with prayer. Yeah. So, that's a variant. It's a textual variant, yes. Absolutely, yeah. Anyone else? Kuya? Follow up lang pa, Pastor. Ah. Yung penitensya kanina, yung nabanggit na penitensya, ano bang ibig sabihin? Yung ba yung ginagawa ng mga Roman Catholic ngayon na nagpipenitensya? Yeah. Yung ginamit po dito, nagpepenitensya, is translated as humbling themselves. Nagpapakumbaba sa harapan po ng Diyos. Kumbaga parang pinapakita talaga nila that they're really very humble. Very humble, yeah. Pero I'm not too sure sa mga ibang salin, kuya. I'll have to double check yung actual word na ginamit po dito. Pero tama ho kayo, it could be misunderstood na ganun. Yeah. Yeah. Okay? Kasi, Nangangaral na si ano. wala natin masasabi dahil sa ginawa nila penitensya is true work na yung ginagawa nila. Tsaka po, even if they use the word penitensya, again, yung motibo mali. Binayaran na ni Kristo once and for all. So, walang binabanggit na saktan mo sarili mo. Una-una, we are the temple of the Holy Spirit. We need to glorify God with our bodies. Hindi natin nabibigyan ng glory ang Panginoon sa ganun. Tsaka sa Bible, di ba sinasabi din, yung to humble yourself, di ba, nung unang panahon, dinadagukan nila yung parang inaano nila yung sarili nila. Yung iba, sinisira pa Yep. nila yung damit nila. Just to show Expression. nila to humble themselves Right, yeah. sa harap ng Panginoon. So, naglalagay ng abo, ripping, putting sackcloth and ashes, yeah. So, minsan, yung iba I think, kung hindi ako nagkakamali, kinakalbo nila sarili na, if I'm not mistaken. So, all of this is an expression of humility. Yes, bro. Oh no, I was gonna ask, Pastor, so halimbawa ba ng penitence yung pinagkumpara ng Panginoon where the Pharisee was saying na hindi ako katulad nito, and then there's a guy who's reading, he's just saying hindi makatingin sa towards the heaven, and he's saying, be merciful to me, a sinner. So that would be a good example of penitence. I guess para hindi tayo
At least parang hindi ako magkamali sa aking sagot. Sa Tagalog po ba, mga kapatid, kapag sinabi nagpenitensya, like, ano yung ibig sabihin po nun? So, hurting themselves? Okay. So, no. No. Kung yun ang pagkakaintindi ho natin, that's not what is being referred to here. Hindi ganon. But more of humbling themselves. But then the Roman Catholic Church, inaano nila yung penitensya to humble these people. Pinakikita nila publicly na wala silang magagawa sa, kumbaga, inaano nila yung sarili nila para yung daw kasalanan nila malesen. Yeah. And again, that is unbiblical. Kasi binayaran na po ni Kristo. Yeah. He suffered on the cross for our sins. So hindi na po kailangan yun. So if what we mean by penance, in the sense of hindi natin sinasaktan ng ating sarili, but parang ine-express mo yung pagsisisi mo that you regret it. I think Pero I don't want to answer that it would be called penance kasi kung hindi ako nagkakamali, si Martin Luther, nung binasa po niya yung original na manuscript ng mga binabasa po nila na versions of the Bible, nakita niya it's not the word penance ang ginamit, but repentance. Yun. So kasi penance involves some form of work. Repentance is nagtitiwala ka sa Panginoon through the remorse of your sins and you're willing to turn away. So I'm not too sure kasi about the exact meaning of the word penance in its entirety, kaya nag-iingat lang po ako. But I would say that it's true repentance, kapatid. Yung pagganon niya. Yeah. Okay? Anyone else have any other questions? May mga katanungan po ba? Okay? So, kung wala na po tayong katanungan, mga kapatid, purihin po ang Panginoon. Let us give doxology sa ating Diyos.